Burnout, epekto ng burnout sa ating kalusugan. Kasama po natin mula Medical Center Chief ng National, tama ba? Ng National Center for Mental Health, Dr. Noel Reyes, via Zoom. Hello, Dr. Noel Reyes. Tita Winnie Cordero po kasama ninyo. Ay, magandang hapon, Winnie, na sa lahat ng mga iyong kapakinig. Ayan, sige sir. Okay. Burnout. Di ba pagod lang yun, Doc Noel? Paano ba mako-consider na burnout siya versus pagod lang ako? Yeah, tama ka, no? Pagod, pero may kaduktong. Matinding pagod at matagal na pagod, no? May It's a adjective. chronic form of fatigue, no? Okay. And ang pinakapangunahing dyan is job stress dahil sa trabaho, no? Maaring ito ay isang condition na mental, physical at emotional exhaustion, so pagkapagod, no? Dahil sa pangmatagalan na hindi na manage na stress sa trabaho. Okay. So, anong epekto po nito sa, syempre, pag napapagod tayo, nanghihina, ganun, parang nababawasan po ba ang lakas ng resistensya pagka burnout na? Sa lahat naman ng uri ng stress, Winnie, talagang bumababa ang ating immune system o yung ating naturalesa sa panlaban sa mga common infection, common viral infection, Opo. no? Kaya madalas ang problema nagiging sakitin, Opo. pala absent, no? Dahil doon. Pero pag sinuri natin ng mas malalim, ang dahilan pala ay talagang matagalang job stress, no? O overwork, no? Iba-iba ang perception ng bawat siguro yung mga trabahador o mga employee sa burnout, pero sabi ng WHO, ito isang sa occupational phenomenon, no? At ang tatlong senyales siguro niyan is number one, nabanggit mo, Opo. energy depletion or exhaustion, Opo. no? Opo. Kasama dyan sa energy depletion is of course yung unable to recover, no? Kahit na mag-leave siya ng 5 araw, ika-6 na araw, parang pagod pa rin siya pagka sinabi na papasok na ako sa trabaho, no? So, yung yung nabanggit mo kanina na ano ba ang diferensya niya sa normal na pagod lang? Opo. Marahil ito 'yon, no? Yung hindi siya masyadong nakaka-recover kaagad, no? Meron din tayong sinasabi na mental yung distance, no? Yung pagka-negative, no, sa trabaho. Parang nagde-detach siya, ayaw niya na makarinig ng trabaho o sa tingin niya, lahat ng efforts niya ay walang bisa sa pagdating sa trabaho, no? At yung panghuli is of course reduced productivity o yung reduced professional efficiency, no? Parang hindi na siya dating productive, no? Ngayon hindi na siya productive ngayon, or yung kanyang efficacy, yung motivation niya ay wala na. So pag nakita natin yung tatlong yan, ika nga ng WHO, marahil ay ang isang empleyado ay nagsasuffer na sa isang burnout. Paano ginagamot yun, Doc? Ang treatment niyan, prevention muna tayo, no, sa prevention. Prevention. Kasi mas may importante yung mag-prevent, no? Okay. Of course, kailangan mag-set ka ng boundaries mo. Kung ano lang ang kaya mo sa trabaho, no? Okay. You have to learn to say no to extra task, no? Tapos merong konting manipulation o may konting intervention na dapat nanggagaling sa top management. When they realize that their employees are going to burn out, dapat may binibigyan na sila ng konting Parang may work-life balance, Opo, yung mga yun. Meron ng may ang tawag dito, may mga hakbang na ini-implement ang management para maiwasan ma-burn out ang kanilang mga empleyado. Like for some, ine-encourage nila ng Zumba,
before work, meron silang ganun eh. May ibang mga tapos pangalawa, merong recreational Sports fest. activities. Oo, like sports fest, family day, etc. Yeah, May mga family day. ganon. Okay, Oo. okay. And then, And then, siyempre, sa personal side ng empleyado, meron din dapat siyang ginagawang hakbang para ma-prevent yung burnout. Meaning, he has to on know their or own. On their own. on their own. Oo. He or she has to know the limitations ng kanya, no, Okay. ng kanyang katawan, Okay. no? Tapos of course sa mga boss, yung knowing yung mga nagpe-pressure ng deadlines, no, submission, no. So learn to, of course, sometimes the employee needs to delegate more, needs to really look at his limitation in what he can do, no. Okay, oo nga eh. Kung if all these things are not present, Doc, at nagkaroon na nga ng burnout, how do you treat it? Yeah, the common symptoms of burnout kasi, 'di ba, tulad nga ng sinabi natin, it's severe physical, mental, and emotional. Yes. Sa physical side, of course, i-examine natin 'yan. Baka talagang may dahilan naman. For example, madaling mapagod because of anemia, no? So papa-examine natin. Usually naman, if the case is burnout, tapos makikita natin na normal yung kanyang laboratory, normal ang kanyang blood pressure, no? Na dadiagnose na natin as this is something job related, no? Okay. So burnout. So nagpo-propose tayo ng mga relaxation techniques, no? How to balance yung kanyang mga stress sa buhay, no? Kasi hindi naman natin pwedeng sabihin na okay, magpunta ka sa doktor, tatanggalin ang stress mo. Hindi naman, wala naman ganon. Ganon. Oo. Walang ganon, no? Ang gagawin lang natin, papalakasin natin ang naturalesa mo to handle the stress. Kasi everyday stress yan. Yes, No? yes. Ganon lang ang gagawin natin. So parang may kasama ring counseling ito, Doc, kasi syempre yung how stress management. Yes. Lalo-lalo na sa workplace, no? Stress management sa workplace, no? And then of course, alam mo, tayo mga Pilipino kasi lalo-lalo na yung mga OFW, no? Oo. They are people pleasers eh. Kasi ang boss nila ibang nasyon, no? So talaga nagsisipag lahat. Hindi makasay ng no. No, tanggap lang ng tanggap ng trabaho. Piniplease nga, people pleasers. We should Para not hindi be- kasi para Oo. hindi masisante at hindi ma-end contract, Doc. Yeah. Pero we should not be like that because we have to know our limitations, Of no? course. And of course, sa top management din, learn to appreciate the employee, no? If he has done a good job, then say so, no? Yeah. Hindi yung and then if kung nasa ang level na siya ng management, should be included in the everyday decision na hindi naman siya winawalang bahala, no? O yung mga proposal niya. Kasi dun nanggagaling sometimes ang disappointment and frustration. Oo nga, naku, sana nakikinig ang mga bossing ngayon. Yeah. Give justice to give Caesar what Caesar should have, di ba? Parang ganyan. Pero Doc Noel, magbigay naman po kayo ng mga exercises kasi nabanggit po ninyo di ba? To manage our own stress, kailangan meron na sa sarili natin, alam natin kung paano pakalmahin ang ating mga sarili. Kasi sabi nyo nga, Doc Noel, hindi naman nawawala ang stress sa buhay, hindi lang naman nasa work, meron ding stress sa bahay, ang mga stay-at-home mothers or parents, 'di ba? May kanya-kanyang source of stress ang bawat isa at may kanya-kanyang level ng endurance sa bawat isa, 'di ba, Doc? Tama ka dyan, Winnie, no? Iba-iba talaga ang tanggap natin sa stress. May mga ibang tao na sobrang stress na pero they enjoy it, no? Yeah. We're talking about personality na, no? Yung type A, very competitive, at saka yung Yes. type B na very passive, no? So, talagang since burnout is a job stress, no? Talagang malaking contribution dapat ang management, no? Ayun. On how to prevent, no? Kasi sila din naman ang mawawalan, no? If nawala ang motivation ng mga staff nila, nawala ang productivity,
doon ba siguro sila ang apektado, no? So Of they have to course. maintain a good working environment, no? And one of the techniques is, of course, detach, work-life balance. When does the work ends, no, and do not bring problems of the work at home, no? Yes. Learn how to breathe, Easier said no? than done for Yeah, some. easier. Oo. Actually, ang daming literature na sinulat diyan about Yes, work-life yes, balance, no? yes. Pero napakahirap talaga gawin, ano? Yeah. Kasi pag kahit nasa holiday ka, may email, may Right, text, right, oo, right. no? So may mga issue sa pinagtatrabahuan mo. Right. So mas maganda siguro kung work-life integration. Work We have to life. learn how to integrate both. No, kasi yung kasiyahan naman natin, satisfaction ng isang tao ay nakukuha natin dapat kung nga sa private life natin, pero para matugunan natin yung private life, yung ating pamilya, masuportahan sila, importante yung trabaho. Ayun. So, kailangan i-integrate natin. We have to find joy in what we are doing in terms of our work, And no? and So that important, oh, sorry Doc, and most importantly, we have to take care of ourselves yes, physically. Dahil yeah. kung hindi natin naaalagaan ng ating mga katawan, ng ating kalusugan, hindi rin man tayo makakapagtrabaho ng epektibo, 'di ba, Doc Noel? Correct ka Right. dyan, Winnie, no? Opo. Talagang dapat, no? Yes, So, yes, Doc. hindi tayo pwede yung, yung nandyan na, tsaka tayo nagagawa. We have to Right. prevent it, no? We Right. have to eat right, sleep enough, Ah, no? Tapos practice good personal hygiene, no? And of course, in the long run, if we are healthy, we can work, no? Yun. Doc, may phone-in question lang tayong konti. How helpful, sabi, tinatanong ni Marvin Reyabad, how helpful po yung iron supplements for stress? Recommended po ba ito at ano po ang tamang dose sa pag-inom nito? Salamat po. Yeah, vitamins and any other multivitamins are beneficial if you Yun. need it. If, No? Kaya nga tinawag na supplement yan eh. yes. They're just supplementary. Ay, ang ibig sabihin, if hindi Kailangan. kailangan ng katawan mo, Ah, idudumi mo daw, ilalabas mo din yan. Ayan. No? But they are, no? Medyo meron naman tayong mga gamot diyan na plant-based, no, natural, no, hindi naman synthetic. That can really help, no? If I know, no, importante yung tulog sa atin. No? Yeah. And I do recommend some form of, like for example, what is a naturally occurring diet supplement, melatonin, no, to help you to sleep, no. Okay yan, no. Walang If problema. there's some indication for it, Yun. no. Pero kung di mo naman kailangan, talagang wag na muna natin kuhanin. Si Ella, Doc, I've been occasionally feeling tired and overwhelmed sa job ko. Pero passion ko naman po ito. Pero Yeah. hindi po kami makapagpahinga kasi medyo short-staffed po kami ngayon. Ano po kaya ang possible quick fix tips na pwede ko pong gawin? Salamat po. Prioritize things, no? You have to do what is the most important thing na muna, no? Yung feeling occasionally fatigued, no? Ano lang yan, sometimes may confusion or unable to focus, no? Because there's too many to think, no? Hindi natin alam. So, Right. at the start of the day, bago ka pumasok, learn how to journal na. No, my goal for today is 1, 2, 3, no? And then reward yourself if nagawa mo yung tatlo, no? So you deserve a reward, a pat on the shoulder and anything else, no? Yeah. But pero pag mayroong hindi ka nagawa, learn to forgive yourself kasi talaga namang hindi mo na kaya. Yeah. Hanggang dalawa lang. So you have to yung third thing, that's the first thing in the morning tomorrow mo gagawin. Yeah. No? Parang ganyan. Learn to prioritize things, no? Hindi naman tayo sinabi na nila ang reason why. Short staff. Short-staffed, No? oo. This is beyond our control. Top management na yan. You have to hire more people. Right. No? Oo, and they have to realize and act on Yes, it. oo. Thank you, Doc Noel. Maraming salamat. Maraming po kaming natutunan sa inyo. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much for the opportunity.
It's our pleasure. Maraming salamat si Dr. Noel Reyes po yan, ang Medical Center Chief ng National Center for Mental Health.